Atong pagabuksan ang atong Biblia, basahon nato ang Psalms 19:7 hanggang 11. Praise the Lord. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgments of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. Moreover, by them is thy servant warned, and in keeping of them there is great reward. Praise the Lord. Ang iyang balaod hingpit og nagabag-o sa kalag. Ang iyang mga testimonyo adunay kasigurudohan, nagahimo og maging alamon sa mga walay alam. Ang iyang mga lagda tulid og nakapalipay sa kasing-kasing. Ang iyang mga kasuguan limpyo, putli og nagahatag og tinaw sa mata. Ang kahadlok sa Dios sa Ginoo limpyo o kini nagapabilin sa walay katapusan. Ang iyang mga lagda tinuod gayud og matarong sa kinatibuk-an. Siya labaw pa sa ginahandom sa bulawan. Labaw pa sa mga bulawan nga mga pinutli. Mas matamis pa sila sa dugos. Og pinaagin nila ang iyang mga alagad, ang iyang mga magtutuo, ang iyang mga anak. Ginatagaan kini og pahimangno. Haron kinsa man ang naga matinumanon nila adunay dakong ganti. Praise the Lord. Muna kamo nga mga anak sa Dios nga nagvoluntary na anhidin himutabang ag nagtabang sa atong preparasyon sa John 15. Ay mo kahadlok sa inyong mga batad. No? Ay mo kahadlok sa inyong pamilya na ay labaw nga nag-amuma nila, nga nagbantay nila. Praise the Lord. O, nga naman, kay gugma man ninyo kay Jesus ang inyong gipakita karon. Pero wa magpasabot nga di na tamo paulion, no? Ay mo kabalaka, nagi panahon nga makabalik lang gyud gihapon mo. Basta lang ninyo kalimti mag-communicate nila sa inyong pamilya. Now, bakit sinabi po dito na mas higit sila sa mga ginto? Bakit maraming mga tao ngayon naluluko humahanap ng treasure? Niya masita. Kasi sabi nila 1 gramo lang ng bulawan, limpak-limpak na pera. At sa isang barita, pinakamaliit na yung 6 na kilo. Pinakamaliit na barita, 6 na kilo. Sa 1 kilo, ilang gramo kaya yan? 1,000. Sa 1 gramo, magkano na ang gold ngayon? Maka nearing 5,000 na per gram. So kung i-multiply mo yung 5,000 times sa 1 kilo, 1,000, that is already how much? 500,000, 500,000. Kung 6 kilos, kung 500,000 ang 1 kilo, nasa 3 million. Ay ilang limpak-limpak na barita yan. Sabihin ng mga tao, kung makakita lang ako ng Yamasita treasure, mayaman na ako. Hindi na ako magproblema sa kakainin ko, sa idadamit ko, sa sasakyan ko, sa bahay ko. Pati ang mga anak at mga apo ko, mabigyan ko pa sila ng magandang preparasyon sa kanilang kinabukasan. Pero bakit mas higit ang salita ng Diyos kaysa mga bagay na yan? Sapagkat ang ginto sa sanglibutang ito hindi makapagkaloob sa iyo ng buhay na walang hanggan. Praise the Lord. Ang banal na salita ng Diyos, ang langit at ang lupa mapaparang man, subalit
Ang salita ng Diyos hindi magsisinungaling na maghahatid sa iyo sa magandang buhay at magandang kinabukasan dito sa lupa at doon sa kabilang buhay, samantalang ang ginto, hanggang dito lang yan, papakinabangan mo sa saglit lang na pagkakataon. Kaya, mga anak ng Diyos, mga kapatiran, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Dumiretso na tayo sa salita ng Diyos na ating ingatan ng lubos. Praise the Lord. Kasi pag ito'y iningatan natin ng lubos, higit pa ito sa ginto na maghahatid sa atin sa magandang buhay at kinabukasan sa lupa. Kasi ang may-ari ng lahat, ang salita ng Diyos, na walang iba ang Diyos. Pag iningatan natin ito, iingatan din tayo ng Diyos. Alam nyo ba, meron ditong isang bata sa Biblia. Bata pa siya, hinatid na siya ng kanyang ina doon sa simbahan. At ang batang ito lumaki sa simbahan. At ang batang ito matakutin sa Diyos. Sino yan? Basahin natin. 1 Samuel 3:19. Praise the Lord. And Samuel grew, and the Lord was with him, and did let none of his words fall to the ground. Yan. Si Samuel lumaki, at ang Panginoon ay sumasa kanya. At walang anumang mga salita niya na nahuhulog sa lupa. Ano ibig sabihin yan? Alam mo, pag kumakain tayo ng pagkain, minsan nahuhulugan pa tayo ng mga matatawag nating mumho sa lupa. Kasi kahit anong ingat natin, meron talagang tumatalsik, meron talagang tumitilapon, lalo't na pag may edad na tayo, hindi natin nasasalo lahat. Pero ang salita ng Diyos, walang nasasayang. Ang salita ng Diyos, walang natatapon. Ang salita ng Diyos, ito lahat ay gagawin niya at tutuparin niya sa kanyang mga mananampalataya. Praise the Lord. At vice versa yan. Kung ang Diyos hindi niya kayang tiisin na matapon ang kanyang mga pangako sa walang kabuluhan, tayo rin, huwag nating itapon ang salita ng Diyos na para bang pinakinggan lang natin, pinalusot sa kabilang tainga. Para bagang pinakinggan lang natin at umi-smile tayo sa harapan ng pastor na nagpipreach, tapos patango-tango tayo ng ganun. Yung pala yung puso natin, ayaw sumunod. Nasasayang yung salita ng Diyos. Huwag nating gawin yan. Sapagkat precious pa sila kaysa ginto. Praise the Lord. Because the Word of God, this will secure your future. This Word of God will secure your future, both temporal and eternal. Wala na makakagawa niyan, sabihin ko po sa inyo. Kaya, lahat ng mga pangako ng Diyos, kahit sa panahon ni Moses, walang sinayang ang Diyos sa kanyang ipinangako sa kanyang mga anak. Samantalang ang mga anak ng Diyos sa panahon ni Moses, sila ang nagsayang sa mga salita ng Diyos na kanilang pinakinggan. Hindi nila ito pinaniwalaan. Tinapon nila ito sa lupa at sa sahig. Pero ang Diyos, kung anong pangako niya, walang nasayang doon. Lahat tinupad niya. Praise the Lord. Basahin natin yan. 1 Kings 8:56. Praise the Lord. Blessed be the Lord that hath given rest unto his people Israel, according to all that he promised. There hath not failed one word of all his good promise, which he promised by the hand of Moses his servant. Yes. Wala bisan usa nga maayong saad nga kininawalay hinungdan og way pulos. Tanan gituman na sa Dios. Sa iyang gipromise nga kaayuhan sa panahon ni Moses. Pero ang tao,
Tingnan natin yung mga tao na sinayang nila yung mga mabubuting pangako ng Diyos sa buhay nila. Kaya tuloy, naani nila yung kanilang itinanim. Kaya lesson ito sa buhay natin. Ang salita ng Diyos nagsabi, mark the perfect man because the end of that man is peace. How about yung mga taong nagtapon sa salita ng Diyos na hindi nila binigyan ng kahalagahan? Markahan din ba natin sila? Yes, markahan din natin sila. Pero markahan natin sila para wag natin silang tularan. Di ba pag ikaw ay nasaag, pag ikaw ay naligaw, minamarkahan mo sa utak mo, ito yung dinaanan ko. Para hindi na ako magdaan dyan kasi kung babalik ako dyan, masaag na po ko. So dalawang markahan natin. Markahan mo yung mga sakdal na nagbigay ng kahalagahan sa salita ng Diyos dahil sila'y naligtas. Sila yung sundin natin. Markahan mo rin yung mga masasama para hindi natin sila susundin at tularan. Kaya nga sinulat yan sa Bible. Praise the Lord. Kaya napaka-importante po na huwag nating sayangin ang salita ng Diyos. Kagabi na naman, nag-share na naman tayo ng Word of God. Nakita na naman natin yung mga tao na wala silang ibang sinasabi. Pastor, dagang yung napanalanginan. Kahit si Pastor RJ, siya ang nag-relieve doon. Pastor Chit, kato mong gipadala din hinga reliever nimo. Maayo kayo musulti sa pulong sa Diyos. Bless kayo mi. Sige, puri kayo ng puri sa narinig nyo sa salita ng Diyos. Ang tanong, inilagay nyo ba sa puso ninyo? Baka puro lang kayo appreciation, pero sinayang ninyo ang salita ng Diyos. Huwag nawa, huwag sana, huwag mangyari yan. Praise the Lord. O kaya, siyempre, mabibless sila, ginamit lang ang mga sisidlan ng Diyos, ang mga lingkod ng Diyos na naglilingkod sa Kanya with a pure heart. Alam mo, pag mag-serve ka sa Diyos with a pure heart, kakamitin ka talaga ng Diyos. Regardless anong natapos mo, wala kang natapos, wala kang narating, kahit sino ka. Patayuin mo yan si Pastor Lito, magbigay yan ng Word of God. Hindi ka ba mabibless? Kasi hindi siya nagsasalita. Ako, ano bang natapos ko? Hindi man ako nakarating ng kolehiyo. Hindi nga tayo nakarating ng Bible school. Oh, bakit tayo iniimbita sa malalaking simbahan, mga cathedrals? At ang nag-iimbita pa sa atin, mga abogado, mga bishops, mga priest or pastors sa naglalakihang simbahan doon sa Malaysia. Bakit tayo pinapatayo doon sa pulpito nila? Pag may anniversary sila ng kanilang branch na simbahan, tayo ang ipatayo doon, magbigay ng Word of God. Bakit sino ba tayo? Dahil nakita nila sa ating buhay, nandito ang Panginoon sa atin. Pag magsalita tayo, hindi tayo ang kanilang naririnig. Ang Diyos, nadadama nila yan. Praise the Lord. Kaya lagi kong sinasabi dyan, pag dyan sa Mintal, nung hindi pa nilibing si Jacqueline. Sabi ko sa kanila, tumatayo ako dito not in behalf of my religion, not in behalf neither of myself, but in behalf of your God, in behalf of my God, in behalf of our Creator. Makinig kayo. Kasi minsan pag hindi mo sabihin yun, ang mga tao defensive. Ay, baka kumbinsihin tayo nito. Ay, baka titirahin yung grupo natin. Ay, baka itataas nila yung grupo nila. No. Wala kang makita dito na bersikulo na gano'n. You have to speak as the oracle of God. You are not sent by religion, by organization, by man. You must be sent by God. So if you are sent by God, speak in behalf of the sender. Whom sent you? Sino nagpadala sa iyo? So nabibless ang mga tao. Pero ang tanong, hindi ba nila tinatapon ang kanilang napakinggan? Hindi ba nila sinasayang ang kanilang naiintindihan? Baka hanggang appreciation na lang. Baka hanggang praise na lang. Pagkatapos ng pakinig na Word of God,
balik na naman sa mga kalikuan. Huwag nawa mangyari yan sa kanino man. Kasi tutuparin talaga ng Diyos ang lahat ng kanyang mga pangako. Praise the Lord. Tayo na naglilingkod sa Diyos, kailangan clear yung conscience natin. Alam mo yung conscience? Pag gumawa ka ng masama, ma-feel mo talaga yung guilt. Kahit matulog ka, ipikit mo yung mata mo, ma-feel mo yan. Kasi konsensya mo yan eh. Hindi natutulog yung konsensya. Kising yan. Kaya, lahat ng mga tao sa sanglibotang ito, lalo't na tayo na naglilingkod sa Diyos, we have a good conscience sa ating paglilingkod sa Diyos. Basahin natin yan. Hebrews 9:14. Praise the Lord. How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God. Yan. Lilinisin yung konsensya natin to serve God. Para maging sisidlan tayo ng banal na Espiritu ng Diyos at gagamitin tayo sa pagbigay ng kanyang mga banal na salita. At yung mga tao na makarinig nito, mabibless sila. At pag hindi nila sinayang yung salita ng Diyos, wala ding sasayangin ang Diyos sa kanyang mga mabubuting pangako. Praise the Lord. Kaya, tingnan mo yung mga disciples. Ano ang kanilang pag-deliver sa Word of God sa mga tao? Ano ang mga testimonies nila? Basahin natin. 1 Thessalonians 2, verse 10. Praise the Lord. You are witnesses, and God also, how holily and justly and unblameably we behave ourselves among you that believe. Nag-ingat sila sa sarili nila. Iningatan nila ang buhay nila para hindi ma-blaspheme yung salita ng Diyos. Minsan may magsumbong sa akin, Pastor, si ganito, si ganeri, nakita namin, nag-aakbay ng babae. Hindi naman niya asawa yun. At ang babae na inakbayan niya, mga malalandi. At ang kanyang daway pag-akbay, left and right pa na babae. Oh, sino yun? Pastor yun siya. Ganun. So yung mga nakakakita, magtatanong sa isip nila, Pastor, nakikitaan ng kalaswaan o nakikitaan ng hindi matuwid sa mga binibigyan nila ng salita ng Diyos o sa mga pinapakilala nila yung buhay nila as a pastor. Pero dito, tingnan mo anong sinabi dyan. Kayo mga saksi, sabi nila, at ang Diyos din ang saksi, kung gaano sa kabanalan at sa katuwiran na walang masasaway, kami nag-aanyo. Kami ay gumagawi sa aming sarili sa harapan ninyo, mga naniniwala sa Diyos. O ganyan ang gawin natin. Para yung mga tao na tatanggap sa salita ng Diyos, wala silang masabi sa atin. Pag gagawa sila ng kasamaan at babalikan nila yung paningin sa atin, wala pa rin silang makikitang kasamaan sa buhay natin. Bahala na sila, makonsensya sila hanggang sila rin ay matutong matakot sa Diyos. Praise the Lord. Kasi pag nagbigay tayo ng Word of God, may nakitaan sa atin na kalikuan, ay mahirapan tayo magkonbinsi sa kanila. Sasabihin nila, siya nga nagbibigay ng Word of God, hindi nga maganda yung pinapakita. Ako pa kaya? O di mananagot tayo sa harapan ng Diyos. Nabablaspheme yung ministry. Ano pa? Basa. Acts 24:16. Praise the Lord. And herein do I exercise myself to have always a conscience void of offense toward God and toward men.
Yan. And herein do I exercise myself. What exercise? Practice. What is practice? That is your works. Yan ang ginagawa mo, yan ang gawi mo, yan ang ways ng buhay mo. To have always a conscience void of offense. Pag sinabing void of offense, walang offense na nakikitaan. Dahil ikaw mismo, pinahalagahan mo yung salita ng Diyos. Kahit ikaw mismo na nagbabasa at nagbibigay ng Word of God, ikaw mismo, inaari mo yung salita ng Diyos higit pa sa ginto. Na pinaniwalaan mo dahil walang masasayang dyan. Walang matatapon dyan sa ground, sa lupa. Iingatan lahat ng Diyos ang kanyang good promises. Bakit good promises? Meron ding bad promises ang Diyos. Saan niya binibigay yung bad promises niya? Yung mga disobedient, curse ang promise ng Diyos. Impierno ang promise ng Diyos. Pag ikaw ay hindi naniwala sa Kanya. Kaya doon tayo sa good promises of God. Doon tayo maniwala at doon tayo magbibigay ng kahalagahan. Huwag nating sayangin ang mga yan. Ano pa? Basa. Romans 9 verse 1. Praise the Lord. I say the truth in Christ. I lie not. My conscience also bearing me witness in the Holy Ghost. Yan. Nagsasalita ako sa katotohanan kay Kristo Jesus. Hindi ako nagsisinungaling. Hindi ka naging witty. Hindi ka naging sweetik. Hindi ka naging pakunwari. Hindi ka naging hypocrite. My conscience also bearing me witness in the Holy Ghost. Meaning to say, you cannot hide anything. And that is why, wala kang matago. At dahil dyan, natatakot ka sa Diyos, gumagawi ka ng tama. At saksi ang Diyos sa iyo, sa buhay mo. Di ang ganda ng pakiramdam mo. Kasi hindi tao ang saksi sa buhay mo, ang Espiritu ng Diyos. Praise the Lord. Na hindi magpakailan pa man mag-witness falsely. Samantalang yung tao, sabihin ko sa inyo, maraming taong nagtatalo na hindi naman dapat magtatalo. Alam mo, ilagay mo yung number 6 sa harapan nila tapos magkatapat sila. Magtatalo yan. Sabi ng isa, this is number 6. Sabi yung nasa tapat, no, number 9. No, number 6. No, number 9. Yung pala nagdepende lang sa angle ng number. Kahit yung number 2, pagbalik tayo mo yun, number 5. Kaya tayo, huwag tayong mag-judge. Praise the Lord. Huwag mag-judge. So gusto ng ating Panginoong Diyos, hayaan mo yung Holy Spirit magsaksi sa buhay mo. Kasi iyon ay hindi magsisinungaling, magpakailan paman. Pagtapos ng service, tanungin mo yung mga tao anong naintindihan nila. Iba-iba yung ano nila. Sasabihin. Kasi iba-iba yung pananaw ng tao. Pero anong importante? Iisa lang ang direksyon natin. Sundin natin ang banal na salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos is not parable. It is plain, it is clear. Praise the Lord. Tapos meron pang binigay na example ang Diyos. Alam mo yung mga bata, madaling matuto ang mga bata pag gamitan mo ng images. Ginamitan mo ng visual. Ginamitan mo ng picture. Ang mga bata, madaling mag-retain. Kaya yung mga bata pa, huwag mo silang simulan ng mga bagay na matututo ng masama. Huwag. Kailangan bata pa matuto na sila. Yung pundasyon nila, tama. Para lalaki sila, hindi sila maghihiwalay. Kaya to God be the glory. Pasalamatan natin ang Diyos. Napakahalaga ng Word of God. Praise the Lord. Napakahalaga sa buhay natin at sa ating kapwa. Last verse, Romans 8:16.
Praise the Lord. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Yes. Ang Espiritu mismo ng Diyos, nagsasaksi sa ating sariling espiritu na talaga tayo ay tunay na anak ng Diyos. No, kailan tayo maging tinaguriang tunay na mga anak ng Diyos? Ang mga anak ng Diyos hindi gumagawa ng kasalanan. Dahil ang binhi ng Diyos na natili sa kanyang puso, hindi siya magkakasala. Ay kaso lang, kung nakikinig ka ng Word of God, tinutulugan mo, o kaya nakikinig ka ng Word of God, hindi ka nakafocus, nasa ibang bagay, para bang sa iyo na naboboring ka na sa pagpakinig ng Word of God, kaya dinadaan mo na lang sa antok. Dinadaan mo na lang sa kalikot ng cellphone, dyan sa upuan. Dinadala mo na lang sa panguiab lagi, mga ganon. Dinadaan mo na lang sa patingin-tingin sa gilid, doon sa yung pakinig mo, dinadaan mo lang sa pagpakinig sa mga huni ng mga ibon. Wala ka sa Word of God. Sayang, wag. Kaya nga, ang salita ng Diyos, if ever pupunta kayo sa simbahan, be swift to hear. Kailangan mabilis ka makinig. Wala kang sinasayang na salita ng Diyos. Kung maaari, kung tumingin ka doon sa nagbibigay ng Word of God, wag pakurap-kurap yung mga mata mo o papikit-pikit. Kailangan talaga, watch ka talaga. At yung pakinig mo, kung maaari lang bago ka magpunta sa simbahan, kumuha ka muna ng cotton buds. Linisin mo yung butas ng iyong tainga. Baka merong obstacles doon na, merong isang verse doon na ang dulo hindi mo maririnig dahil merong medyo mahina. So, ganun, huwag nating sayangin. Kaya nga sa buhay ni Prophet Samuel, there is no words at all fallen to the ground. Hindi niya sinayang. Kaya paglaki niya, he became one of the major prophets. No? Isa siya sa mga malalaking propeta. Kasi hindi niya sinasayang yung salita ng Diyos. Kaya lahat mga anak ng Diyos, salamatan natin ang Panginoon. Perfect ang Word of God. Higit pa sa ginto. That will secure your future. Both dito at sa kabilang buhay. Gold cannot do that. Praise the Lord. Minsan yung gold pa ang magpatay sa iyo. Pag mabalitaan ka ng mga bandido, nakakuha raw yun ng treasure. Saan na yan? Huntingin natin yan para yung nakuha niya tayo makinabang. Ganun man yan. Maging pabilo pa yan ng iyong buhay. Kaya yung mga mayayaman ng masyadong mayayaman, hindi makalakad na hindi patingin-tingin sa likod. O kaya hindi makalakad kung walang mga bodyguards. Minsan ang mga bodyguards mag-uusap yan, tirahin natin si amo. Tayo na makinabang sa kayamanan. Ganun. Pero ang salita ng Diyos can secure your future of your children and onward, and can secure your future after you die. Kaya to God be the glory, pasalamatan natin ang Diyos. He is everything to us. Praise the Lord. Yung inawit natin kanina, Jesus is all the world to me. Siya ang lahat. Wala tayong kulang magpakailanman. Kaya kayo na mga volunteers, I will pray for your mga batad ninyo, inyong gitanom digtos butay, tagaan na og protection, nga walay mga laga ng makaon, walay mga mananap nga mudak mo manakmal. Ang bawat sinag ng araw magpapataba ng inyong mga tanim. Ang bawat patak ng ulan ang magbibigay ng mabilisang pagtubo ng inyong mga pananim. Kaya lahat ng mga nag-volunteers, huwag kayong mabahala. God will bless you. God will take care of you. Lahat naman tayo volunteers Praise the Lord. Wala namang hindi volunteer, yung voluntarism yung ating ginagawa. This is volunteer. To God be the glory. But ang kapurihan at ang kaluwalhatian, wag sa atin. Ibigay natin sa Diyos.
Tsaka na natin matanggap yung sa atin pagtawagin na tayo ng Diyos sa roll call. When the roll is called up yonder, I'll be there. Praise the Lord. And your name will be mentioned and will be called. And you will be receiving what you have done on earth. Kaya let us toil. Let us work while it is day. When night cometh, no man can work. Alam mo yung mga yumayaman dyan sa Cotabato? Galing sa Luzon. Humahanap sila ng malaking lugar. Dito nila sa Mindanao nakita. Gumigising sila ng 3:00 na madaling araw, madilim pa, nandoon na sa uma. Umuwi sila ng late in the evening na. Kaya makita mo naman, kaso ang problema dyan sa Cotabato, ibang nagha-harvest. Yung mga bandido, ayaw naman mamatay, di ibigay na lang. Sayang. Pero sa Panginoon, di masayang ang ating pagpapagal. Walang masayang. Kaya secure tayo sa Panginoon. Kaya huwag tayong manalig sa ating sarili. Ibigay natin ang ating pag-asa sa Diyos, pananampalataya. Ingatan natin ang kanyang mga pangako, mga banal na salita. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat.